Good day, nurses. Now let's discuss multiple myeloma. So when we say multiple myeloma, there is a malignant proliferation of plasma cell in the bone marrow. So nagkakaroon daw ng malignant proliferation, ibig sabihin abnormal cell division. Sobrang dami daw ni plasma cell doon sa loob ng ating bone marrow. So for us to understand, balikan natin yung anatomy and physiology natin. Again, sa bone marrow natin, dito nagpo-produce yung mga blood cells natin, di ba? Di ba sabi natin, yung bone marrow natin dito si hematopoiesis. Okay? Dito ang production ng ating mga blood cell. Meron tayong RBC, WBC, the platelet, the B cells or the B lymphocyte, and the T cells or the T lymphocyte. Yung ating T cells, magiging helper T cells sila yan. Okay, your helper T cells. Pag B cells naman class, ito yung nagiging plasma cell. Okay, so for the information of everyone class, yung plasma cell natin, hindi yan yung nagpo-produce ng plasma or ng fluid portion in the blood. Hindi siya yung nagpo-produce niyan. Ang pinoproduce ng ating plasma cells ay immunoglobulins. Okay, yung immunoglobulins na yan, kailangan natin for the immune response. Okay, so yan yung nangyayari sa ating bone marrow. Ngayon, tignan natin yung pathophysiology ng ating multiple myeloma. Sabi ko kanina na yung si bone marrow, doon galing yung B lymphocyte. Okay, or yung B cells na tinatawag natin. But ang problem sa na-produce ng bone marrow natin na B lymphocyte, they are considered naive. Ibig sabihin, no exposure. Okay? No exposure pa sila. Ibig sabihin ng no exposure, parang wala pa daw silang experience. Diba? Remember na ang ating mga WBC or ang ating mga immune cells, they are considered the soldiers in our body. Sila daw yung mga sundalo. Diba? Kapag once na yung sundalo, nag-undergo ng training yan. So, pag nag-undergo sila ng training, meron silang skills or ma-enhance yung skills nila na pumatay or lumaban doon sa kanilang mga kalaban. Ganon din ang ating ang mga white or ang mga immune cells. Kailangan nila mag-undergo ng training para sa ganon kaya nilang pumatay ng mga foreign bodies na papasok sa ating katawan. Kaya itong naive natin, wala pang experience yan. Ibig sabihin, wala pa siyang effect. Hindi niya pa kayang pumatay ng kalaban. Kaya yung naive B lymphocyte, pupunta yan sa spleen natin. Anong gagawin niya sa spleen natin? Doon magkakaroon ng activation ng B lymphocyte. Question, bakit doon sa spleen? Kasi sa spleen natin, meron tayong tinatawag na CD4 cells. Okay? Si CD4 cells, siya yung mag-activate kay naive B lymphocyte or yung deactivated B lymphocyte natin. Pag once na na-meet ng ating B lymphocyte, yung CD4 cells, ma-activate siya into B cells. Pag once na na-activate siya into B cells, tatawagin na ngayon natin siyang plasma cell. This plasma cell class, pupunta yan sa ating bone marrow. Anong gagawin niya sa bone marrow natin? Mag-produce siya ng immunoglobulins. Okay? Mag-produce siya ng immunoglobulins. Remember, yung immunoglobulins natin, meron tayong 5. Your IgG, your IgA, your IgM, your IgE, and your IgT. Okay, pag sinabi nating IgG, this can cross sa placenta. Okay? It can cross to the placenta. Ibig sabihin, nakaka-cross daw siya sa placenta, so it means na pwede siyang ma-transfer from mother to baby. And aside from that, your IgG, it also give a long-term effect or immunity. Next natin, we have your IgA. Your IgA, lagay lang natin yan, Alaska. Ibig sabihin, milk.
So, mostly ng IgA natin, natatagpuan natin yan sa gatas, specifically the colostrum. Okay? Yung colostrum, full of or rich in IgA yan. Kaya nga dapat hindi siya sayangin. Next natin your IgM. Pag IgM, nangunguna siya sa letter M, infection. Kaya tataas yung IgM natin or silang unang magre-response kapag may infection. Next natin, we have the IgE kapag may allergy infection or may allergy reaction. Tataas ang ating IgE. And your IgD, your D ko knows. Ibig sabihin, unknown effect pa si IgD. Okay, so yan yung pinoproduce ng ating plasma cells, your immunoglobulins. But the problem here in your multiple myeloma, nagkakaroon ng malignant proliferation. Okay, dadami ngayon yung ating plasma cells. Pag once na dumami ang ating plasma cells, they can create the clonal copies of itself. Ibig sabihin, class, yung plasma cells daw, hindi daw siya parang, for example, ganito siya. Ibig sabihin ng clonal class, copy. Ibig sabihin, same structure and same function. Ibig sabihin nun, yung isang parent cell daw, di ba usually, kapag once na cell yan, di ba yung isang parent cell, makaka-create siya ng 2 daughter cells. Okay, but ang problem natin dito sa ating proliferation or sa ating multiple myeloma, kung ano yung structure ng ating parent cell, ganun lang din daw ang pinoproduce niya na offspring. So it means pare-parehas sila. Pare-parehas sila ng structure, pare-parehas sila ng function. Kaya nga sabi niya, making a clonal copies of itself. So yung single plasma cell natin, same lang daw yung na-produce niya, nagagaya niya lang kung saan siya nanggaling, ganun lang din daw yung magmumuka, or ganun lang din daw yung structure and yung function ng ating plasma cell. So it means pare-parehas sila. Pare-parehas sila ng function. So kapag once na pare-pareho sila ng function, tatawagin na natin yung monoclonal immunoglobulins or the M-protein. Okay, tatawagin natin silang M-protein. Okay, so si M-protein natin, class, walang effect sa ating katawan yan. So ibig sabihin, class, kung parehas sila ng structure, parehas sila ng function, same lang din daw yung naproproduce nila na immunoglobulins. Ibig sabihin, hindi daw naproproduce tong 5 ito. Konti lang yung naproproduce nila. At usually na naproproduce nila, we have the IgG and the IgA. Yan lang yung usual na naproproduce na immunoglobulins. Usually ito 60%, then ito 20%. So, hindi balance yung distribution ng ating immunoglobulins kasi nga dalawa lang ang naproproduce, your IgG and your IgM. Okay, so wala silang effect yan. Ngayon, class, your M-protein, ang characteristic ng M-protein natin, meron siyang 4 na chain. Okay, kung titignan natin ang structure ng ating M-protein, okay, meron siyang 4 na chain. Ano yung 4 na chain natin? Meron tayong 2 heavy chain, I should say, and 2 light chain. Okay? 2 heavy chain and 2 light chain. Yung 2 light chain natin, class, tinatawag natin to na Bence-Jones. Okay? Yung dalawang light chain natin, tatawagin natin yan na Bence-Jones protein. Okay? Your Bence-Jones protein, kas, kaya yang i-filter out. Okay? Gets filtered. Okay? Gets filtered by the kidneys.
Ibig sabihin, kaya daw siyang palabasin or kaya daw siyang i-excrete ng ating kidney. But the problem is kapag itong Bence-Jones protein ay nakapunta sa kidney, siya ay nephrotoxic. Okay? Siya ay nephrotoxic. Bakit? Dahil itong Bence-Jones protein can cause, cause scarring and obstruction. Okay? Magkakaroon ng scarring and obstruction. Pag nagkaroon ng scarring and obstruction, magkakaroon na tayo ng kidney damage. Okay? Magkakaroon na ng kidney damage. Pag once na nasira ang ating kidney, meron tayong manifestation. Ano yun? Increased BUN, increased creatinine, and decreased urine output. So, ibig sabihin, kapag ang pasyente nating may multiple myeloma at mataas ang kanyang BUN at CREA at mababa ang kanyang urine output, complication na yan. Meron na siyang kidney damage. Okay? So, puntahan natin yung ating manifestation or the signs and symptoms. Meron tayong hypercalcemia, kidney stone, osteoporosis, and bone pain. Bakit kaya may hypercalcemia? Balik tayo kay plasma cells natin, class. Si plasma cells natin, okay, balikan natin si plasma cell, baba natin siya. Okay, your plasma cells produces the rank L and interleukin 6. Okay, it produces the rank L and interleukin 6. Your rank L and interleukin 6 stimulates osteoclast. Okay? Stimulate osteoclast. Remember, meron tayong dalawang bone cells. Your osteoclast and your osteoblast. Okay? Pag sinabi nating osteoblast, build bone. Letter B. Blast. Build bone. Ibig sabihin, nagpapatibay siya ng buto at gumagawa siya ng bagong buto. Pag osteoclast naman, letter C, it crush bone. Dinudurog niya yung buto. Okay? Kapag once na nagkaroon ng stimulation sa osteoclast natin, sisirain niya ngayon yung ating buto. Destroy bone. Okay? Sisirain niya ngayon yung buto. Pag once na nagkaroon ng destroy or damage sa buto natin, usually yan yung tinatawag natin na bone resorption. Okay? Your bone resorption. Bakit siya tinawag na bone resorption? Parang ganito yan. Ito yung bone. Ito yung ating blood vessels. Usually, ang ating calcium deposits, nandito yan sa ating buto. Okay, yung calcium deposit natin nandito yan sa ating buto. Kaya nga matibay ang ating buto because of the calcium deposits. But the problem is, class, kapag once na na-activate ang osteoclast natin, sisirain niya ngayon tong buto. Sisirain niya. Pag sinira niya yung buto, dudurugin niya yung buto, yung calcium na present dito sa ating buto, lalabas yan, pupunta yan sa ating blood. Kaya kapag once na pumunta yung calcium dito sa blood natin, magkakaroon tayo ng hypercalcemia. Tataas ngayon. Kaya nga isa sa manifestation, may hypercalcemia. Ang problem natin, class, kapag patuloy na tumataas yung calcium level, yung calcium na yan ay magkakaroon ng accumulation that can lead to kidney stone. Okay? Magkakaroon ng kidney stone. Ang problem natin, class, kapag once na nasira ang buto natin dahil wala na siyang calcium, marupok na siya. Kaya magkakaroon ng osteoporosis. At isa sa mga manifestation ng osteoporosis ay bone pain. Okay? It's bone pain. These are the manifestation ng ating, what we call this one, ng multiple myeloma. Okay? So, ano ang ating mga diagnostic tests? Okay, what are the diagnostic tests for what do you call this one? For
multiple myeloma. Okay. Okay. So, isa sa mga diagnostic test natin, class, your diagnostic test, ito yung tinatawag natin na Benz-Jones protein test. Okay? Titignan natin yung presence ng Benz-Jones protein doon sa ihi. 'Di ba? Sabi natin kanina, your Benz-Jones protein, ayan, your Benz-Jones protein filtered out by the kidney. So, makikita natin sa urine ng ating pasyente na may Benz-Jones protein. Pag once na merong Benz-Jones protein, positive siya for your, yung tinatawag natin na multiple myeloma. Okay? Kaya siya diagnostic test. Okay. So, anong mga management natin? Anong mga management natin pag ang pasyente ay merong, I forgot to mention, class, isa sa mga manifestation din pala ng ating multiple myeloma, we have the pancytopenia. Ibig sabihin ng pancytopenia, mababa lahat yung kanyang RBC, WBC, and yung platelet. Bakit? Balikan natin si bone. Okay? Sa bone natin, sabihin natin, ito ang area ni WBC, ni RBC, ni platelet. Okay, ayan. So, for example, si WBC, si RBC, si platelet, other cells, and si plasma cells. Okay? Ang problema natin, class, nagkakaroon ng abnormal proliferation ng plasma cell inside the bone marrow. So, ibig sabihin, itong loob natin, loob ng bone natin, napupuno daw siya ng plasma cell. Pag once na napuno siya ng plasma cell, wala na tayong space para kay WBC, RBC, and platelet. Kaya nagkakaroon tayo ng pancytopenia. Okay, magkakaroon tayo ng decreased RBC, decreased WBC, and decreased platelet. Kaya ang pasyente natin may anemia, risk for infection, at risk for bleeding. Okay? So, yan ang ating multiple myeloma. Proceed tayo sa ating management. Management natin, una, we need to give high calcium and high vitamin D. Bakit kailangan mataas ang calcium? Remember, okay, mababa, nasira yung kanyang buto. Okay? Yung calcium, makakatulong yan for bone repair. Eh sir, di ba may hypercalcemia siya? Hindi ba tataas yung kanyang calcium level? Hindi. Ang calcium na binibigay natin ay para sa bone repair. Kasi nga, sinamahan natin siya ng vitamin D. Para ma-absorb ng mabuti ang ating calcium at maidala sa buto, kakailanganin niya ng vitamin D. Kaya kailangan high calcium at high vitamin D ang i-consume. Aside from that, we need to increase oral fluid intake. Okay? Increase OFI to prevent kidney stone. Okay? To prevent kidney stone. Okay, next natin, drug of choice. For this, we have your pamidronate. Okay, pag sinabi nating pamidronate, usually ang kanyang classification, biphosphonate. Okay, biphosphonate. Yan ang classification ng ating pamidronate. Anong ginagawa niya? Slow bone breakdown. Okay? So aside from that, we also give steroids. Okay? Si steroid class immunosuppressant. Okay? So, kapag once na immunosuppressant yan, it increases or risk for infection. Kaya watch out for signs of infection. And, yung last natin, we have the plasmapheresis.
Pag sinabi nating plasmapheresis class, separates the plasma na merong antibodies or immunoglobulins. Yung may mga abnormal, kasi class ang ating plasma, okay, ito na yung plasma, the fluid portion sa blood. Usually doon nag-i-stay yung mga abnormal immunoglobulins na naproproduce ng ating plasma cell. Kaya ang gagawin niya yan, kukunin yung plasma through the use of plasmapheresis, isa-separate si plasma and blood. Yung plasma na may content na abnormal immunoglobulins, tatanggalin sa ating katawan. Para sa ganon, mag-decrease yung mga abnormal cells in the body. But ang problem natin, nababawasan si plasma. Okay, nababawasan si plasma. Pag nabawasan si plasma class, usually even the normal immunoglobulins, okay, nagkakaroon ng pagtanggal. Kaya nga bumababa ang immune system. Bumababa ang immune system pag nag-a-undergo ng plasmapheresis. Ibig sabihin, immunosuppression. Aside from that, pwede din magkaroon ng hypovolemia ang pasyente. Okay, hypovolemia, bakit? Fluid portion ng blood yun, tinanggal mo. And additional information class, aside from your Benz-Jones protein, meron din tayong tinatawag na aspiration biopsy. Okay? Sa aspiration biopsy natin, this is the confirmatory test. Okay? Confirmatory test for your multiple myeloma. Okay? So yan, yung tinatawag nating multiple myeloma or the malignant proliferation ng plasma cell inside the bone marrow.